Lalabanan na ni Ash si Clark, isang sikat na personalidad na inuutusan ng kanyang mga Pokemon na parang isang konduktor ng orkestra. Inilabas ni Ash sina Grovyle at Glalie, habang ang kay Clark naman ay sina Charizard at Quilava. Sumugod si Grovyle upang gamitan ng Pound si Charizard at si Glalie naman ay para gamitan ng Headbutt si Quilava. Sumagot si Charizard gamit ang Heat Wave at si Quilava naman ay Flame Wheel. Nakansela ang mga atake ng mga Pokemon ni Ash at nasaktan ng mga ito. Gumamit si Glalie ng Icy Wind, ngunit halos wala itong naging epekto. Inutusan ni Clark si Charizard na gumamit ng Steel Wing kay Grovyle at Quick Attack naman si Quilava kay Glalie. Nakaiwas si Grovyle sa huling sandali, ngunit natamaan si Glalie. Sumugod si Glalie para mag-headbutt at si Grovyle para mag-pound, kaya tumakbo si Quilava, ngunit tinamaan pa rin ito ng dalawang atake. Gumamit ng Quick Attack si Quilava at Heat Wave si Charizard, bagaman pinrotektahan ni Grovyle si Glalie, na gumamit naman ng Icy Wind upang kontrahin ang Heat Wave. Nagkaroon ng pagsabog na tumulak kina Charizard at Quilava. Ginamitan ni Grovyle ng Pound si Quilava na tumalo rito. Gumamit ng Steel Wing si Charizard na naiwasan naman ni Grovyle, ngunit bumalik si Charizard at tinamaan si Grovyle na nagpatalsik dito sa pader at tumalo. Dahil si Glalie na lang ang natitira kay Ash, gumamit ng Flamethrower si Charizard, ngunit gumamit ng Ice Beam si Glalie sa lupa, na lumikha ng mga matutulis na yelo upang mapawalang bisa ang atake. Gumamit si Charizard ng Steel Wing, ngunit gumamit ng Double Team si Glalie. Gayunpaman, tinamaan ni Charizard ang lahat ng ilusyon at ang totoong Glalie, kaya natulak si Glalie sa mga matutulis na yelo. Ginamit ni Glalie ang mga yelo sa paligid para makakilos ng mabilis, kaya nagmadaling lumipad si Charizard para tumakas. Sumugod si Glalie at gumamit ng Headbutt na tumama kay Charizard at tumalo rito. Nanalo si Ash at tutuloy siya sa Victory Tournament. Dumating si Morrison na may balitang nakuha niya ang kanyang ikatlong panalo. Nagyabangan sina Ash at Morrison kung sino ang magiging kampyon, bagaman sinabi sa kanila ni Max na simula na ng laban ni Tyson. Samantala, may Sceptile at isang natalong Donphan si Tyson, habang ang kanyang kalaban na nagngangalang Johnny ay may natalong Blastoise at isang Aggron. Gumamit ng Metal Claw si Aggron, ngunit iniwasan ito ni Sceptile gamit ang Detect. Nagpatuloy si Aggron, ngunit patuloy lang na umiwas si Sceptile sa mga atake. Dumating ang Team Rocket para magbenta ng pagkain at nakita sina May, Max, at Brock kasama ang Pikachu ni Ash, at nagplano itong nakawin si Pikachu. Gumanti ng atake si Sceptile gamit ang Bullet Seed. Gumamit ng Metal Claw si Aggron, ngunit muling nawala ng saysay ang atake nito dahil sa Detect ni Sceptile. Gagamit sana ng lambat ang Team Rocket upang nakawin si Pikachu, ngunit dumating sina Morrison at Ash, na sumira sa kanilang mga plano. Napagtanto ni Brock na gumagamit ng detektang Sceptile ni Tyson tuwing umaatake si Aggron at kapag napagod na si Aggron, susugod naman si Sceptile para umatake, na tinatawag na hit and run tactic. Dahil naiinis na sa nangyayari, inutusan ni Johnny si Aggron na gumamit na lang ng Harden ngunit nakita ito ni Tyson bilang isang pagkakataon. Gumamit ng Solar Beam si Sceptile, ngunit dahil nangangailangan ito ng oras para may handa, sumugod si Aggron gamit ang Metal Claw. Gayunpaman, nagkaroon ng sapat na oras si Sceptile upang makaipon ng enerhiya at pinakawalan ito, na tumalo kay Aggron at nag-eliminate kay Johnny. Nanalo rin si Tyson at tutuloy sa Victory Tournament. Sumimple ang Team Rocket upang kunin si Pikachu, ngunit hinarang sila ng kanilang boss, na sumigaw sa kanila na bumalik sa trabaho, kaya ganoon nga ang ginawa nila. Sinabi ni Brock kina Ash at Morrison na bukas ay maaaring magpahinga ang mga trainer dahil ang Victory Tournament ay gaganapin sa loob pa ng 2 araw. Nagplano si May na tumikim ng ilang pagkain mula sa Evergrande City habang nagplano naman sina Morrison at Ash na magsanay. Tinanggap ng Team Rocket ang kanilang masarap na pagkain mula sa kanilang boss na natuwa sa kanilang trabaho. Sinabi ng boss sa kanila na ang masarap na pagkain ay nagdadala ng tagumpay bago umalis, kaya napagpasyahan nilang kainin ang pagkain at hulihin si Pikachu bukas. Kinabukasan, maagang gumising sina Ash at Morrison, mabilis na kumain at nagpunta sa pagsasanay. Binisita ni May at Tyson ang mga restaurant, nagkaproblema si Max kay Munchlax at pumorma naman si Brock sa mga Officer Jenny at Nurse Joy. Sa sumunod na araw, nagsimula na ang Victory Tournament. Ipinaliwanag ng announcer ang mga patakaran, 6-6 ang laban at bawat laban ay magkakaroon ng magkakaibang battlefield, na pipiliin mula sa grass, rock, ice o water. Matapos matalo ang 3 Pokemon, magbabago ang battlefield. Ang una ay Rock at hinarap ni Ash si Katie. Tiningnan ni Max si Katie sa Pokénav, ngunit sinabi ni Brock sa kanila na mayroon na siyang mga tala tungkol sa mga magagandang kababaihan. Ganun pa man, puro personal na bagay lang na tungkol kay Katie ang nakasulat sa notebook ni Brock, kaya nadismaya sina May at Max. Unang inilabas ni Ash si Torkoal at inilabas naman ni Katie ang kanyang Venomoth.
Nagsimula si Venomoth gamit ang Stun Spore, bagaman gumamit ng Iron Defense si Torkoal bilang proteksyon. Gumamit ng Disable si Venomoth na pansamantalang nagbawal kay Torkoal na gumamit ng Iron Defense. Umatake si Torkoal gamit ang Flamethrower, ngunit umiwas si Venomoth sa atake at pinabalik ito ni Katie. Sa halip ay inilabas ni Katie si Golduck. Gumamit ng Body Slam si Torkoal, ngunit kinontra ito ni Golduck gamit ang Hydro Pump na nagtulak kay Torkoal palayo at sumugod gamit ang Fury Swipes na mas lalong nakasakit kay Torkoal. Natalo si Torkoal, kaya ipinadala ni Ash si Pikachu. Pinabalik ni Katie si Golduck at inilabas si Dugtrio. Gumamit ng Quick Attack si Pikachu, ngunit nagdig si Dugtrio. Gumamit ng Sand Tomb si Dugtrio at nahila nito pababa si Pikachu. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt, ngunit wala itong naging epekto kay Dugtrio na isang ground type. Sumugod si Dugtrio gamit ang Double Edge at kinontra ito ni Pikachu gamit ang Iron Tail, pero natalo si Pikachu. Inilabas ni Ash si Glalie bilang kanyang ikatlong Pokemon. Nagdig si Dugtrio, kaya nag-headbutt si Glalie sa lupa, at nang lumitaw si Dugtrio ay pinatamaan niya ito ng Ice Beam, na tumalo rito. Inilabas ni Katie si Miss Drives at gumamit ng Ice Beam si Glalie para atakihin ito. Sumugod si Miss Drives kaya inatake ito ng headbutt ni Glalie, pero gumamit ng Destiny Bond si Miss Drives kay Glalie. Natalo si Miss Drives, pero natalo rin si Glalie dahil sa Destiny Bond. May tatlong Pokemon na lang si Ash, habang si Katie naman ay may 4. Dahil tatlong Pokemon na ang natalo kay Ash, nagbago ang battlefield sa Water type. Inilabas ni Ash si Corphish para lumaban at inilabas naman ni Katie ang kanyang Golduck. Nagsimula si Golduck gamit ang Fury Swipes at kinontra naman ito ni Corphish gamit ang Crabhammer. Umatake si Golduck gamit ang Hydro Pump, kaya umiwas si Corphish at gumamit ng Crabhammer. Gayunpaman, gumamit ng Confusion si Golduck na nagpatigil kay Corphish. Inutusan ito ni Ash na gumamit ng Harden, ngunit sumisid si Corphish dahil nalito ito dahil sa Confusion. Ganun pa man, lumitaw si Corphish mula sa tubig at inatake si Golduck gamit ang Crabhammer. Umatake si Golduck gamit ang Fury Swipes, ngunit napigilan ito ni Corphish dahil kinamayan nito si Golduck. Gumamit si Corphish ng Vice Grip at inihagis si Golduck, pagkatapos ay inatake ito ng Bubble Beam, kaya natalo si Golduck. Inilabas ni Katie si Venomoth, kaya sinabihan ni Ash si Corphish na ihanda ang sarili nito, ngunit nagpakawala si Corphish ng Bubble Beam. Gumamit si Venomoth ng Supersonic kay Corphish, ngunit hindi na ito umepekto dahil kanina pa nalilito si Corphish. Pinabalik ni Ash si Corphish at inilabas si Swellow. Gumamit si Venomoth ng Stun Spore, ngunit umiwas si Swellow at inatake ng Peck si Venomoth. Ginamitan ng Disable ni Venomoth ang Peck kaya hindi na ito magagamit ni Swellow. Gumamit si Swellow ng Aerial Ace na tumama kay Venomoth. Gayunpaman, gumamit ng Supersonic si Venomoth, ngunit umiwas si Swellow at gumamit ng Quick Attack kay Venomoth. Bumagsak si Venomoth sa tubig at natalo. Ang susunod na Pokemon ni Katie ay si Scizor. Gumamit ng Quick Attack si Swellow at ganoon din ang ginawa ni Scizor. Natutuwang manood ng laban ni Ash si Meowth pero sinabihan ito ni Jessie na magbenta at huwag manood. Inalok ni Jessie ng pagkain ng isang lalaki, ngunit tinanggihan siya nito. Gayunpaman, magalang na nag-alok sina James at Meowth kaya nagsimulang bumili ang mga tao. Umatake si Swellow gamit ang Peck, ngunit gumamit ng Double Team si Scizor, kaya hindi na alam ni Swellow kung alin ang totoo. Gumamit ng Metal Claw si Scizor, kaya gumamit din ng Double Team si Swellow. Hindi nagdulot ng anumang pinsala ang atake ni Scizor at gumamit si Swellow ng Aerial Ace. Sinira ni Scizor ang mga ilusyon gamit ang Hidden Power. Gumamit ng Quick Attack si Swellow at sinalubong ito ng Metal Claw ni Scizor, ngunit isang ilusyon lamang ang tinamaan ni Scizor, at tinamaan si Scizor ng totoong Swellow ng Aerial Ace, kaya natalo si Scizor. Mayroon na lang isang Pokemon na natitira si Katie, at ito ay si Walrein. Nagsimula si Swellow gamit ang Quick Attack, ngunit tumalbog lang si Swellow sa katawan ni Walrein. Gumamit ng Ice Beam si Walrein, kaya umiwas si Swellow, ngunit nahagip at nagyelo ang isang bahagi ng kanyang pakpak. Sumugod si Swellow upang mag-peck, ngunit sumisid sa tubig si Walrein. Lumabas si Walrein at gumamit ng Ice Beam, na tumalo kay Swellow. Inilabas ni Ash si Corphish, na pagod na. Umatake si Walrein gamit ang Body Slam at kinontra ito ni Corphish gamit ang Bubble Beam, ngunit natuloy pa rin ang atake ni Walrein at natalo nito si Corphish. Inilabas ni Ash ang kanyang natitirang Pokemon na si Grovyle. Nagsimula si Walrein gamit ang Ice Beam, ngunit umiwas si Grovyle at gumamit ng Leaf Blade, ngunit sumisid naman sa tubig si Walrein. Lumitaw si Walrein mula sa tubig at inatake si Grovyle ng Ice Beam. Nangako si Ash na mananalo at nakitang nagyelo ang isang bahagi ng tubig. Gumamit si Grovyle ng Leaf Blade sa tubig na nagpalabas kay Walrein.
Gumamit ng Ice Beam si Walrein ngunit umiwas si Grovyle, kaya ang tubig ang natamaan ng atake at nagyelo. Sumugod si Grovyle gamit ang Quick Attack na nagpatalsik kay Walrein sa pader. Gayunpaman, gumamit si Walrein ng Mimic, kaya nakagamit ito ng parehong atake na Quick Attack. Gumamit si Grovyle ng Leaf Blade na tumama kay Walrein. Gumamit si Walrein ng Body Slam, ngunit umiwas si Grovyle at gumamit ng Bullet Seed na nakasakit kay Walrein. Gumamit ng Ice Beam si Walrein, kaya gumamit ng Quick Attack si Grovyle upang iwasan ang atake at sinaktan nito si Walrein na labis na ikinagalit ni Katie. Napansin ng lahat na parang ginagaya ni Ash ang taktikang ginamit ni Tyson laban sa Agron ni Johnny, ngunit itinanggi ito ni Tyson at sinabing ginagawa lang ni Ash kung ano ang natural. Gumamit ng Quick Attack si Walrein mula sa Mimic Move at sumugod naman si Grovyle patungo kay Walrein. Gayunpaman, umiwas si Grovyle sa huling sandali at umatake gamit ang Leaf Blade na tumalo kay Walrein at nagbigay ng panalo kay Ash. Napakasaya ni Ash at lumapit si Katie para batiin siya. Nagkamay sina Ash at Katie habang nangako naman si Morrison na mananalo. Kinalaunan, tinalo ng metang ni Morrison ang isang matchup at nakuha ni Morrison ang panalo sa laban. Gumamit ng Iron Tail si Meowth sa isang Rhydon at nanalo rin si Tyson. Nakatanggap ang Team Rocket ng isa pang pagkain mula sa kanilang boss. Tuwang-tuwa ang boss at sinabi sa Team Rocket na kung magpapatuloy sila sa kanilang magandang pagtatrabaho, baka ilibre niya sila sa isang barbecuehan. Sa pagsapit ng gabi, kumain ng pizza ang mga bida kasama sina Tyson at Morrison. Tumingin si Max sa Pokénav at nalaman na ipapakita na ang mga magkakatunggali. Gayunpaman, hindi natuwa sina Ash at Morrison nang makita na sila ang magkalaban. Nalungkot ng labis si Morrison sa kanyang nakita. Hinamon ni Ash si Morrison na mag-unahan sa paliguan, ngunit nakapagtataka na tumanggi si Morrison at lumabas ito. Kinalaunan, pinuntahan ni Ash si Morrison sa puno kung saan madalas itong natutulog, ngunit hindi niya ito nakita. Gayunpaman, narinig niya itong sinasanay ang kanyang metang. Inutusan ni Morrison si Metang na gumamit ng takedown sa isang puno, ngunit nang makita niya ang mukha ni Ash sa puno, pinigilan niya si Metang. Labis na nalulungkot si Morrison sa sitwasyon, kaya lumapit si Ash upang pasayahin siya, ngunit tumakbo palayo sina Morrison at Metang. Sinabi ni Brock kay Ash na masakit para kay Morrison na kailangan niyang talunin ang kanyang bagong kaibigan. Sinabi ni Ash na ganun din siya, pero alam niyang kailangan niya itong gawin. Kinabukasan, nagharap sina Ash at Morrison sa ice battlefield. Inilabas ni Ash si Corphish at nag-aalinlangang inilabas naman ni Morrison ang kanyang Girafarig. Nagsimula si Corphish gamit ang Vice Grip at kinontra ito ni Girafarig gamit ang Light Screen. Subalit dahil ang ataking iyon ay pangdepensa lamang sa mga special move, nabasag ni Corphish ang harang at natamaan nito si Girafarig. Sumugod si Girafarig para magtakal, kaya nagpadulas si Corphish sa yelo upang umiwas at gumamit muli ng Vice Grip. Tumalon si Girafarig ngunit nadulas ito, kaya ginamit ni Corphish ang yelo para dumulas pabalik at atakihin si Girafarig. Gumanti si Girafarig gamit ang Iron Tail, pero umiwas si Corphish at gumamit ng Crab Hammer. Natalo si Girafarig at pinabalik na ito ni Morrison. Inutusan ng referee si Morrison na maglabas ng isa pang Pokemon, ngunit hindi ito ginawa ni Morrison, kaya inanunsyo ng announcer na kung hindi maglalabas si Morrison ng Pokemon ay matatalo ito.